Magandang umaga, narito ang nilalaman ng latest tropical cyclone bulletin natin hinggil sa bagyong si Jenny at yung latest weather advisory rin natin tungkol sa habagat. So ang bagyong si Jenny, kanilas just ng umaga ay nasa layong 330 kilometers ang layo, silangan ng Basco, Batanes. Taglay ng typhoon na si Jenny, ang lakas ng hangin umabot na hanggang 155 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ng hangin naabot na hanggang 190 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Bagamat malayo pa yung tinatayang mata ng bagyong si Jenny sa kalupaan ng ating bansa, makikita natin yung malawak na ulap nito ay nakaka-apekto na nga sa ilang bahagi ng northern at central Luzon. Ganun din naman yung pinag-iba yung habagat or southwest monsoon, nakaka-apekto naman sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng gitna at ng katimugang Luzon at ng Kabisayaan. Dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong si Jenny dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon, nakataas ang warning signal number 2 dito nga sa lugar ng Batanes. So yung lakas ng hangin pwedeng pumalo ng mula 62 hanggang 88 kilometers per hour dito sa nabanggit nating lalawigan within the 24-hour period. So pag sinabi nating warning signal number 2, inaasahan din natin yung masungit na panahon in terms of maulan, posibleng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa mga paanan ng bundok. Yung lakas ng hangin pwede rin makapagpatumba ng mga ilang halaman or agricultural products, makasira ng mga bahay, lalong-lalo na yung mga gawa sa mga light materials, at pwede rin makapagpatumba ng ilang poste ng mga kuryente. Samantala sa mga lugar na naka-highlight ng light blue, yan naman yung mga areas na may signal number 1. Ito yung Cagayan kasama ang Babuyan Island, yung northern at eastern portion ng Isabela, ang lalawigan ng Apayao, itong northeastern portion ng Abra, yung northern portion ng Kalinga at ng Ilocos Norte. So pag sinabi naman nating warning signal number 1, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin itong mga nabanggit nating lalawigan. At hanggat maaari huwag na pumalawat ang anumang uri ng sakyang pandagat sa mga lugar na may warning signals. So in terms of paulan, ano ba inaasahan natin? Ulan na dulot ng bagyong si Jenny, posibleng maranasan ngayon hanggang bukas 50 to 100 millimeters dito nga sa Batanes at Babuyan Island. Samantala, bukas ng hapon hanggang sa darating na Huwebes ng hapon, 50 to 100 millimeters na paulan asahan sa Babuyan Island, northern portion ng Ilocos Norte, habang 100 to 200 millimeters of rain naman sa may bandang Batanes. So habang mas lumalapit itong sentro or mata ng bagyong si Jenny sa extreme northern Luzon area, asahan nga natin na posibleng mas maraming paulan yung mga mararanasan sa mga lugar na nabanggit natin, particular na sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1. Samantala, dahil sa bagyong si Jenny, makikita natin patuloy nitong pinag-iibayo yung habagat or southwest monsoon dito nga sa kanlurang bahagi ng central at ng southern Luzon at ng western Visayas. Dahil dyan, yung weather advisory natin tungkol sa habagat, pinalabas ngayon alas 11 ng umaga. Asahan naman ng paulan na dulot ng habagat ngayong araw sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, sa Antique, sa northern portion ng Palawan kasama ang Calamian, Cuyo at Kalayaan Island, 50 to 100 millimeters. Samantala, bukas naman, 50 to 100 millimeters of rain, inaasahan pa rin natin, no? Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Calamian at Cuyo Island. Sa darating naman na Sabado, may mapag-ulan pa rin na dulot ng habagat dito nga sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, ganun din sa Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. So yung tinatayang paulan ng habagat in the next 2 to 3 days sa mga nabanggit nating lugar, aabot ng 50 to 100 millimeters. Pwede pa rin po itong magdulot ng mga pagbaha sa mga ilang low-lying areas, no? At kung within the next 2 to 3 days mapapansin natin, lalo-lalo sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ay patuloy pag-ulan, pwede rin itong magdulot ng mga paglambot ng kalupaan ng mga areas na malapit sa paanan ng bundok na pwede rin magresulta sa biglaang pagguho ng lupa. Kaya ang lahat po pinapayo na patuloy na maging alerto. Yung mga kababayan natin sa mga lalawigan na may warning signals number 2 and 1, ganun din sa mga lugar na nabanggit natin na posibleng maapektuhan ng habagat in the next 2 to 3 days, maging alerto sa mga posibleng pagbaha, pagguho ng lupa, at dapat magantabay din sa mga localized thunderstorm at heavy rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division na nakakasakop po sa inyong lugar.